Okay, good morning. So ito na po yung update natin sa Click na 125 version 2 bin, tama? 125i. So ang nangyari po rito, lumabas yung check engine niya, tama bin? Or lumabas yung check engine indicator niya habang binabiyahe. So ang ginawa, itinabi, then pina-check. Ang sabi, pwede raw na igapang na lang. Yun pala, ang nangyari po, itong hose na to, yung connector papunta sa radiator, saka dito po sa block, yung cooling system niya, pumutok po pala. Pero hindi namamalayan kasi dahan-dahang naubos yung tubig, hindi yung bigla ang makikita mo na nag-leak. So dahil po sa medyo malayo pa yung biyahe, ipinilit na iparating sa destination. Kaso nung pagdating sa destination, nagtakatak na po yung makina niya. So nangyari, palit block, palit piston, sigunyal, palit na po lahat. So umabot po ng mga 15,000 po ang gastos. And then ngayon, ang recommendation po, kasi napa-overheat na siya, ang radiator pala nito walang linis. So disposable din. So recommended din ng mekaniko na kapag nag-overhaul ng makina, palit na rin yung radiator, kasi baka mamaya dito na naman sa loob nag-clog, mag-overheat na naman, sayang yung ginastos na 15,000. So ngayon ang ginawa po natin is bumili tayo online ng BRB brand. Nasa 4.5 ba ito? 4.9. So ang gagawin po natin is papalitan na natin, and then hindi na po natin ilalagay yung cover nya para mas madaling i-check itong tubig or coolant nya. Pero meron din namang option po doon, pwedeng ibalik pa rin yon para guard nya, pero puputulan na yung parang pinaka-cover dito para yung sa plastic nya. Pero hindi ko alam kung pasok pa rin po ito doon sa original cover, baka biglang nagbago na po. Ha? So malapad na, hindi na siya, tingnan mo Abin, kung hindi na siya papasok sa, so pagpasok pa, ito pa yung sinasabi ko, pakiangat nga Abin. So kaya po medyo nakakaligtaan nating i-check to, kasi magkakalas ka pa po ng bolt para lang i-check yung tubig. So ang gagawin natin is ikakat na natin to dito para madali pong inspect yung coolant niya. Okay? So pakita po namin mamaya habang pag nabaklas na to. And then yung plastic hose, ito po yung connector na plastic, nasaan yung replacement niya, binalagay na doon, nakabit na. And then papalitan na rin po natin ng bagong hose. Nagpabili po tayo ng bagong hose na. So pakita po natin bago ikabit lahat. Okay? So baklasin lang po muna, then pakita po mamaya ulit pag nabaklas na. Okay. So pag bumili po ng radiator, walang kasamang cover, no? Cap. So i-reuse po natin yung cap nya. Okay? Salamat po. Okay, so ngayon po, babaklasin na natin yung radiator. Actually, napaluwagan na yung mga tornilyo niya. So, babaklasin na lang. Makakalabas siya kahit hindi matanggalin yung mga side fairings niya. Ito pong drain hole dito, ito po yung pag gusto magpalit ng coolant or tubig. Yung sa bago po wala na. So pag gusto nating magpalit ng coolant o kaya tubig niya, tatanggalin na lang po yung isa sa mga hoses niya, then doon na po tatanggalin. So binabaklas habang bumibili po ng hose, kasi yung hose po papunta sa reservoir medyo mixi na, dahil yung bago, itong connection niya nandito na po. So yung original mabibitin na, kaya magpapalit po tayo ng mas mahaba, pumunta sa auto supply. Okay, so ito po yung kanyang original. Pakita lang sa bilapit. Actually, kung gugustuhin po natin, may mga nagre-repair po na kaya nilang ibalik to. Kaya lang bago na lang po yung kinuha natin.
Pero ang gagawin po natin, itatry nating dalhin to sa mga gumagawa ng radiator para makita natin kung kaya ba talagang linisin to at kung magkano, para malaman natin kung worth ba na repair versus replacement. Kasi yung replacement po medyo mahal, 4,900. So baka makuha po ito ng linis ng 1,000 pesos at kaya naman nilang ibalik sa original kasi plastic po yung kakapitan niya. So tingnan po natin. So isa yan sa mga projects natin. Para kung malinis man nila, magiging kwan na po natin yan. Spare. Okay? So habang inaantay natin yung hose, inspect na lang din. Pakiikot nga yung impeller niya. Okay. Magneto po ito. Tapos Cooling fan. So ang purpose po niyan, Bin, pabuga o pahatak yung hangin yan? Pahatak, no? So pahatak, so kumukuha siya ng hangin para palamigin itong coolant. So ang pagkakalam ko po, pahigop ang hangin yan para kumuha ng hangin, air to air, liquid to air heat exchanger, and then binubugahan na rin po niya ng hangin yung block. Okay, so dumating na po yung ating hose, and i-prepare lang po natin, saka natin ipakita sa inyo bago ilagay. Okay, abit. Okay. So, ito po yung original hose niya. Then, tingnan nyo po yung pinabili natin. Then, i-cut na lang po kung saan yung talagang kailangan lang. Kasi hindi rin naman masyadong magandang mahaba. Doon pa po mag-cause ng clogging kapag nagkaroon ng bent yung hose. So, dapat yung tama lang po. Hindi na... yung hose na ipapalit, hindi nagkakaroon ng kink. Dahil sa haba, baka biglang gumanon na po. Then, over time po, magkakaroon ng kink dito. So meaning magiging restricted yung flow ng tubig or coolant. So dapat yung mga ganyan lang po, yung mga tamang bent lang po. Okay? Okay, sige Ben. Ilagay mo na yung kanya, yung clip. Malaki siya. Malaking clip. Paano mo i-clip ngayon? Kailangan mo ng mas maliit na clip. Ko na lang po sir. Tie wrap. Pwede rin i-tie wrap mo na lang yan. Kaya lang medyo tight mamaya. Sukatan na lang muna. Kailangan i-tie wrap mo na bago mo i-fix para mas madali. Ayan, so ipasok lang po ng sagad para maiwasan yung leakage. And then, anyway, kahit po wala siyang kwansa ngayon, tie wrap kasi bago pa, pero pag lumuma po yan, medyo luluwag yan ng dahan-dahan. So mas magandang habang kalalagay lang po, ilagay na yung tie wrap. Okay? So ngayon ilalagay po natin yung bagong radiator para makita natin kung hanggang saan yung kailangan nating putulin sa hose. Okay? Okay. So first time po natin magamit tong brand na BRD. Strength over limit. Over the limit. Okay. Okay. So yung mga original na connector na hose po, mare-retain na po yan. So ang malaking lesson po rito, kapag lumabas na yung check engine, ipa-check na po natin agad, wag nang gamitin. So parang gumastos po tayo ng 20,000 para lang magawa itong unit. So napakalaking bagay po nun sa maintenance niya. So kung kukunin po natin yung 20,000,
parang 33.33% ng bagong TMX 125 kasi 60,000 po ang bagong TMX, so malaki-laki po yung gastusin na yon dahil lang sa pinilit na ibiyahe pa nung lumabas na yung check engine niya. Okay, so, kabit lang po natin, then check ko po sa inyo kapag okay na, then kung meron man pong changes i-update ko po kay mamaya. Okay, salamat po. Okay, so nailagay na po natin, and then ang ginawa po natin is bago talagang gamitin, nag-drain po tayo ng coolant, parang hugas lang po para matanggal yung mga, kung meron mang mga residue during manufacturing, matanggal muna. Okay, so nalagyan na rin po natin ng coolant. So pwede na ba natin i-start, Ben? Okay, so start na po natin. Okay, tignan natin kung umiikot yung tubig. Bin, pataas nga yung kwan niya, yung andala Bin. Ang galing ko to. Yeah, sige man, pa-revolution dahan-dahan. Okay, so ito nakikita natin na mayroong flow. So, ibig sabihin po, ito yung kanyang flow. Okay. Okay, Eric. Then, Eric, pakidagdagan 5%. Amoy yung overflow, ah. Okay, overflow. Sige, bawasan na lang. Eric, iba man. I-revolution mo yun na. Parwalan na lang ito. Para makita ang tumpaw niya. Kita may katama dyan na di tumpaw niya. Makita? Alin. Okay. So ngayon yung reservoir, yun. Okay. Okay. So kabel tadi ko cover ng Eric. Pakilinis eh. Okay. Ilipan na. Eric, dyan na. Okay? Sige, hanggang nga-click. Nailak mo, maximum. Okay. Yun. Very good. So ngayon, i-break in lang po muna natin to. Tapos monitor ang leak. And tingnan po natin kung may babalik pa yung original. Alvin, may babalik ba yung original cover? Tatabasan na lang. Kasi pagbalik na lang, patabasan na lang. Okay? So, yun po ang ating repair sa ating clip. So again po, pag lumabas yung check engine, wag na pong ipilit na gamitin para maiwasan po natin ang 20,000 pesos repair. Okay? Salamat po. 15,000 ti ginastos mo ti block, piston, crankshaft, then 4,800 iti radiator. So 4,900. Well, kasla ko aro 33.33% iti brand new nga TMX 125 para lang sa repair. Okay? Salamat po.